sa makapangyarihan. He is almighty or omnipotent. Pati na rin yung biblical references na tinakil natin kanina tungkol sa lordship ni Jesus. Si Jesus, siya ay Panginoon ng lahat. Yung pagiging Diyos niya, kanyang Godhood, that the Lord Jesus Christ is indeed God. Diyos si Jesus. At yung na-discuss ni Ma'am Joy, ni Sister Joy sa atin, yung pagiging son ni Jesus, ano nga ulit ang ibig sabihin ng begotten? Nang ibig sabihin ay uri. Very good. Kauri. So tayo, hindi tayo begotten ng God the Father. Si Jesus ang kanyang only begotten Son. Kauri. Okay? Pareho silang uri, Diyos. Tinakil naman ni Pastor, ganun din, ni Ma'am Joy, yung pagka-incarnate ni Lord Jesus na siya ay nagkatawang tao. Hindi siya tao. Hindi siya Diyos lang, hindi siya tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At sa pagiging tao niya, remember yung sinabi ni Ma'am Joy na hindi niya hinubad, kundi tinimpi niya ang kanyang pagka-Diyos na siya ay nagkatawang tao. Then we also learned from Pastor Noel, through Pastor Noel, yung pagiging perfect man ni Jesus. Sa pagiging tao niya, siya ay perfect. Wala siyang bahid ng kasalanan. Hindi kailanman nagkasala si Jesus kahit na humarap siya sa mga tukso. He is not just a man, but he is a perfect man. At syempre, yung pagiging all-in-all ni Jesus, na talagang ma-realize natin yung supremacy, yung greatness, yung kadakilaan ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. He is all in our life. So ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating next part, which is the seventh cosmic function of the Lord Jesus Christ. Kaya pa? Kaya pa? Sure? Sure? Okay, so dahil medyo na-adjust ng ating schedule, dapat sisimulan natin ng 2 o'clock yung cosmic function. Ano oras na? Past 4. Totoo, yun ang timetable natin. 2 o'clock, ayan o. 2 o'clock session 5. Pero naging 4:30. Pero uunahin muna natin ngayon si Bishop Carlos Mendoza para dun sa last 3 cosmic functions. So, paurong tayo. Okay? So, paurong tayo. So, may I call on now Bishop Carlos Mendoza for our session 5, the 7th cosmic function of the Lord Jesus, judgment, salvation, and consummation. Palakpakan natin sa Lord Jesus. Lord bless you, Sister Lorraine. Pasensya na kayo ha, kasi nagsisigaw kami doon sa drama ko, no? Practice kanina. Kaya, pasensya na kayo sa boses ko. Okay, actually, nag-fast forward tayo ha. Dapat, providence, preservation of joy. So, mamaya si Joy. Fast forward muna tayo, judgment, salvation, and consummation. No? Hindi consummation, ha? Consummation. The 3 last cosmic functions of the Lord Jesus Christ. Yung cosmic, galing sa word ng cosmos. Sino ang nakakaalam ano ibig sabihin ng cosmos? Hindi yung soft drinks na cosmos noon. Sino ang nakakaalam kung ano yung cosmos? Yun ang kalam. Please raise your hand. 2 lang. Ang cosmos ibig sabihin ay universe. Okay? Universal. Iba yung planet Earth kaysa universe. Naalala nyo, Miss Universe, Miss Earth, Miss World. Hindi ko alam kung naiintindihan nila yung pag sinabing Miss World. Usually yung world, ano din yun, universe, no? Iba yun kaysa planet Earth. Ang planet Earth po ay isa lang, it's only a speck in the whole universe. Pero hindi ko yan ang ating topic. So, please, research on that, ha? Yung cosmos, ha? Universe. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, sabi nga, He lovingly, totally agreed and fulfilled the purpose of God the Father, that all in all of reality must permanently and directly be from, mula, on, batay,
in, sa loob, through, sa pamamagitan, with, kalakip, to, tungo, and for, alang-alang sa Panginoong Hesukristo lamang. So He can rightfully function as the straight path, the entire salvation, eternal life, and everlasting glory. Okay? Because of the foregoing consideration, all of the 7 cosmic functions, together with internal designations, titles, offices, and works of Jesus Christ, are entirely His very own personal rights, duties, responsibilities. Okay? So, Kanya lahat siya, no? Actually, hindi lang yung 7 cosmic functions ang ginagampanan ng Panginoon. Meron ding 9 I am si Lord, di ba? I am the Alpha and the Omega, I am the door, I am the bread of life, I am the resurrection and the life, I am the way, etc. No? Yung 5 I am, siya rin yun. No? Tandaan niyo yun. Yung 9 defining names, yung El Elyon, yung El Roy, El Shaddai, El Olam, El Gibor, siya rin yun, si Jesus, lahat yun. 9 yun, no? At saka yung 9 paired identities ni Jesus, yung Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi, etc. 9 yun, siya rin yung lahat. Okay? So it is all the titles, designations, and works of the Lord Jesus Christ. Kanyang prerogative lahat yun. Hindi pwede ibigay yun sa iba. Hindi dahil gusto ni Lord lahat Kanya. Hindi. Yun yung kanilang eternal covenant. Kung pa sa walang hanggan, meron ng agreement or covenant yung 3 persona na lahat ng pakay ng Ama. Dahil ang Ama ang tigapakay, He wills, He decrees. Gusto niya lahat ng Kanyang gusto. Ang anak lahat mag-e-execute. Okay? And anyway, that's only our introduction. Punta na tayo sa judgment. Kailangang bilisan ito dahil we're running out of time. Ngayon, judgment as defined. It is the Lord's appraisal of the creature's response to His claims. Ano ibig sabihin? Appraisal. Ano ibig sabihin ng appraisal? Kinikilatis, so to speak, no? Kinatasa. Ang iyong tugon. Kung ano siya, kung ano yung claims niya na siya yun. Halimbawa, siya ang tagapagligtas, siya ang kaligtasan, siya yung buhay na walang hanggan. Siya yung tinapay na nanggaling sa langit para ang tao ay mabubuhay na walang hanggan. Siya yung Lamb of God. Ano ang tugon ninyo doon? What is your response? Doon kayo huhukuman. Pag sinabi niya, ako lang, wala nang iba ka tagapagligtas, what is your response? Sasabihin mo, ay, hindi ako naniniwala. Alam nga namang siya lang, ang dami-dami mga santo, santa. O di, iba na yung iyong tugon, di ba? So, nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Dahil hindi ka naman naniniwala sa kanya eh. So, doon ka, tatasahan ng Panginoon. Kung ano yung tugon mo sa Kanya, kung sino siya. Now, I would want your questions, so kahit na nagsasalita ako, pwede niyo akong i-interrupt. Kung kaya kong sagutin, ha? Pwede ba? Please, just raise your hand. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng judgment o paghuhukom. Hahatulan ka kung ano yung tugon mo sa kanyang mga claims sa buong Biblia. Okay? At ang kanyang paghuhukom ay laging, sabi sa Psalms 99, His judgment is true, no? And righteous altogether. Siyempre, Diyos siya, no? When He judges, it's always true. At saka righteous, no? Just. Ang tao, pag i-judge ka, kung kilala ka, yan, kilala ko yan eh. Ganito yan, hindi yan. Pero hindi pa rin yung buong judgment. Why? Hindi naman niya alam kung ano talaga yung innermost intention of the heart of that person. Siya nga, hindi niya alam puso niya eh.
what more with others? So, ang judgment ng tao sa tao, talagang hindi perfect. It's very limited. Okay? Pero ang Panginoon, alam niya dahil siya naman ang lumikha sa'yo. So, He has the right to judge. And, sabi dito, ang Diyos anak ang nag-judge, no? Siguro in-explain na yun, pati kanina kay Pastor Noel, no? Walang inatasan na ibang mag-judge kundi yung anak ng Diyos si Hesus Kristo. Nandun lahat yung mga talata, no? Please take note of all the references. Actually, marami pa ang references, pati sa Old Testament, pero hindi ko na nilagay. Pero nakalagay para maliwanag, John 5:22, the Father judges no one, but has given all the judgments to the Son. So, pagharap natin sa white throne judgment, sa trono ng paghuhukom, sino nakaupo doon? God the Father ba? Holy Spirit? The Lord Jesus Christ alone. And God's judgments are in 3 levels. Tingnan nyo sa mga notes nyo, ha? Merong 3 antas. Yung conditional level, the irreversible level, at final level. Yung conditional, sa ating kondisyon ngayon, buhay pa tayo, ibig sabihin, bukas ang pinto ng kaligtasan. Yun yung ibig sabihin ng conditional. Although ang sanlibutan tayo, ng mga buhay ngayon, ay sinintensyahan na ng kamatayan. No? Dahil ang buong mundo nagkasala, lahat ng tao nagkasala. And the penalty of sin is death, so we are sentenced to die. Hindi lang basta death. We are sentenced to die, and our destiny is in hell. Pero because of the graciousness of God, because of His mercy, His righteousness and justice, patuloy niyang inaalok ang kaligtasan sa atin ngayon. So it's conditional. Yung mga hindi nananampalataya sa Kanya ngayon, na-judge na yun. Hinihintay na ang hell. Maghihintay na lang kayo ng inyong hantungan sa hell. But once you believe in the Lord Jesus Christ, you are not condemned. No? Nandito yung talata, no? John 3:18, he who believes in Him is not condemned. Kahit na ang tao, ang mundo ay may sentensyang kamatayan, once you commit your life, once you believe in the name of the Son of God, you are saved. He who believes is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So habang ang pinto ng kaligtasan ay bukas, ang Panginoon, ang grasya niya ay universal. Lahat ay bibigyan ng pagkakataon upang lumapit sa Panginoong Jesus, magbalik loob, magsisi, talikuran, kasalanan, talaga ng lahat sa Panginoong Jesus. Yun yung conditional level. And even here on earth, while we are still alive, makikita naman natin ang kamay ng Diyos sa mga masasama, sa mga matutuwid. So, binibigyan tayo ng mga example. Talagang ang Panginoon, ang pabor, palaging nasa Although His grace is universal, dito pa lang, mararamdaman na natin na talagang kinakalinga niya yung Kanya. Okay? Para makita natin na ang Panginoong Jesucristo ay talagang matuwid at gracious and just. He vindicates and upholds those who are faithful to Him, but the wicked He will destroy. So, any question about the conditional level of judgment? Okay? So, ngayon, conditional ang judgment. Although the world has been judged, it's still conditional. Doon tayo sa irreversible level. Hindi na pwedeng ibalik. Wala nang balikan, sabi nga, although may mga patutuon na namatay sila at nakita nila ang hell, bumalik. Pero huwag kayong magsapalaran. Huwag niyong isipin, siguro, kahit ako'y mamatay, siguro naman, ibabalik pa ako ni Lord. Huwag ganyan. Mahirap na, no? Kung hindi. Okay?
So, ang ating talata doon ay sa Hebrews 9:27. It is appointed to man to die once and then the judgment. Minsan lang mamamatay ang tao, pagkatapos ay hukuman ka na. Sa paanong paraan? Basahin nga natin. At the moment of death, the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Sabi nila, tignan mo, babalik sa Diyos lahat, kahit na mga makasalanan. Hindi mo totoo yun. Then judgment is executed by the Lord Jesus Christ. Yes, babalik lahat sa Kanya. Pero it is He who determines one's destiny in the afterlife in accordance to his or her response towards his claim. Siya ang maglalagay sa iyo kung saan ka. Babalik sa iyo, sa Panginoong Jesus. Pero yung destiny mo, siya ang magdidetermine. No? Ngayon, there is no intermediate place called purgatory. Sino dito naniniwala pa sa purgatory? Meron pa ba? O sino naman ang nakakaalam na may paniwala na pag namatay ka, ililipat ka sa ibang katawan? Ha? Kung mabait ka, halimbawa, galing ka sa lamok, at saka naging mabait kang lamok, ilalagay ka sa elepante. Para pag na-elepante ka na, ikaw naman mang-aapak sa mga butike. Tapos dahil salbahe ka ng elepante, ililipat ka naman sa maliit na naman, maging uod ka naman. Something like that. Yun yung tinatawag na transmigration, no? O meron pa isa eh. Reincarnation, no? Paniwala yan ng mga Hindu, no? So wala yan sa Bible lahat, wala. Ito yung mga sinasabi nilang limbo, o ano-ano man yung... alam ko may limburak eh, noon sa daw. Yung mga bata daw na hindi nabaptize, pupunta daw sa limbo, meaning natural happiness. Wala ko yan sa Bible lahat. So dalawa lang talaga ang destiny ng tao. Ngayon, ganito yan. Pag namatay ka ngayon, meron din mga explanation ganito. Narinig ko ito kay Soriano, sabi niya, pag namatay ka, wala ka nang alam, wala ka nang consciousness, tapos ka na, patay ka na dyan. Hindi ho totoo yun. Immediately when you die, ang iyong katawan mo ay mabubulok. Totoo yun. Kung naimbalsa mo ka, medyo siguro matagal-tagal, mabulok. May isa-isang taon bago ka mabulok. Pero mabubulok talaga lahat. Pero ang iyong espiritu at kaluluwa ay mananatiling conscious. Totoo yan, ha? Basahin ko yung kwento ni Abraham, ay ni yung poor man, Lazarus, and Abraham. No? At immediately, ang kanyang kaluluwa, syempre pati espiritu, ay inakita ni Lord. Pero yung kanyang katawan, nasaan? Syempre, nasa lupa. So lahat ng mga namatay, matuwid man, o believers, o hindi believer, mamubulok lahat yung katawan. Ngayon yung kanilang espiritu at kaluluwa, yun yung ilalagay ni Lord kung saan yung kanilang dapat kalalagyan. Ha? Ngayon yung mga kay Kristo na namatay ngayon, okay, mabubulok yung katawan, pero yung espiritu at kaluluwa ay conscious na kay Lord. Saved. Alam na alam kung ano nangyayari. Alam nila kung sino sila. Alam nila yung kanilang paligid. Makikilala nila si Kristo at saka yung mga loved ones, makikita. So, yun yung saved. Yung mga naligtas. Pero yung mga hindi ligtas, okay, ganun din, mabubulok din yung katawan. Pero yung kanilang spirit and soul, hawak na ni Satanas, nasa impyerno. So, yun yung irreversible level. Yung impyerno na tinatawag na hindi lake of fire pa ha, iba pa yung lake of fire. Yung hell ay Hades. Ha? Yun yung sinasabi sa Biblia na there will be weeping, gnashing of teeth, where the fire is not quenched, and the worm does not die, etc., etc. Lahat ng klaseng suffering. Ngayon, at the moment, yun yung hell. Tandaan ninyo ha, yun yung hell ngayon. So, dalawa lang ang patutunguhan. Okay? It's either you go to hell or you go to the Lord in heaven, paradise. Ngayon, dito sa final level, kung nakuha niyo yun ha, please ask questions ha. Dito sa final level,
bago itong final level. Pagdating ni Kristo, yung second coming ni Kristo, di ba magkakaroon ng rapture? Ha? Yung pagdagit? Lahat ng mga patay na kay Kristo ay bubuhay na maguli. Yung espiritu at kaluluwa ay sasanib na sa kanyang katawan. Kahit ikay abo-abo na dyan, kahit na ano pa yung abo ng iyong katawan, i-resurrect uli yan ng Panginoong Jesucristo. Para tayo, na mga ligtas, hindi tayo mauuna sa kanila, sabay-sabay tayo. Pagbangon ng mga patay na kay Kristo, tayo mga Kristiyanong totoo, sabay-sabay na dadagitin ng Panginoon sa alapaap. So tayo ang mauuna. Tayo ang mauunang bubuhay na maguli. Sino ang gumawa ng example niyan? The first fruit. Sino ang nag-perform ng first fruit of the resurrection? Hindi si Enoch, hindi si Elijah, hindi si Moses. Sino? Bibigyan ko ng piso. 100 piso ang makakasagot. Who is the first fruit of the resurrection? Please raise your hand. Wala! First fruit of the resurrection! Very good! 100. Ba't hindi mo sinasabi? May 100 pesos ka, ano na yan? Di ba sabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. And whoever believes in me will never die. Pag nabuhay ka na muli, hindi ka na mamamatay dahil ang iyong katawan ay glorified na. Okay? So, ang unang nagbigay ng halimbawa ay si Kristo mismo. Amen ba? Nung siya'y nabuhay na maguli mula sa mga patay. Para bigyan tayo ng pag-asa na kahit kayo patay na, mabubuhay kayo na magiging kompleto uli kayo. Dahil ang tao ay hindi dichotomous, hindi isang sangkap, tatlong sangkap. To be a complete person, you have to have a spirit, soul, and body. Pag nakuha mo na uli yung katawan mo, kompleto ka na. Amen? Hindi ka na spirito lang o kaluluwa. No? Pati katawan, nandun na. Pero ang magandang balita, yung katawan na yun, hindi na kailanman magkakasakit, hindi na yung tatablan ng mga sakit, wala na. Walang sinabi si Superman, sino man dyan mga super hero na yan, no? Hindi na mamamatay. Okay? Katulad ng katawan ni Kristo. Nung si Kristo mabuhay na maguli, kumain ba siya? Kumain ba? Wala namang makasagot. Very good. Very good si anak ni Celia. Jovan. Si Jovan. Di ba kumain si Kristo nung siya'y mabuhay na maguli? Nag-ihaw pa nga ng isda di ba? Maglaway-laway pa nga si Pedro Kaya sabi ni Jesus, mas mahal mo ba yan, Pedro, kaysa akin? So, ibig sabihin, pag tayo nabuhay na maguli, we will still enjoy eating. Yun ang gusto ipahiwatig ni Jesus. Sabi ni Jesus, hawakan niyo ako, hindi ako espiritu, I have flesh and bones. So, ibig sabihin, pag tayo nabuhay na we also enjoy the regular life as we are doing now. Kaso lang, ang ating katawan ngayon, ako po tingnan naman niyo ako, tumatanda na. Yung iba dyan, may mga sakit-sakit na, no? Hindi ganun. No? Our new body will be so different. It will be so energized na kahit lumusok ka dyan sa mga ang kapal-kapal, kaya. Gusto mo ngayon pumunta sa Atlantic o sa Africa, nandun ka na. Kung ano gusto mo, punta ka sa second heaven. Ganun ka-powerful. Ako ba ay nagbibiro o kaya itong sinasabi ko ba ay fiction? Fiction ba yun? O nasa Bible? Mukhang ayaw man. Wala sumasagot. Nasa Bible. Kasi si Jesus, di ba nasa closed doors lahat yung mga disciples natatakot? Biglang sumulpot si Jesus, saan dumaan? Nakakandado yung mga
Saan dumaan si Jesus? Hindi, yung energized body niya, sumulpot sa kanila lahat, di ba? Amen? So yun yung resurrection of the just. Okay? Ngayon, yung the unjust. Resurrection of the unjust. Yung mga wala kay Kristo, after 1,000 years, hindi natin topic to, pero in passing, pagdagit sa atin, after 7 years of Great Tribulation, bababa tayo, di ba? And mag-enjoy tayo ng 1,000 years of millennial age. Personal reign ni Jesus sa mundo. And that will be the golden age of mankind. Ang buong sanlibutan ay magkakaroon ng kapahingahan. Wala na si Satanas, gagapusin si Satanas for 1,000 years. Walang gera, walang mga sakit, walang mamamatay. Ang haba ng lifespan ng tao, abot ng 1,000 years. Okay? After 1,000 years, pakakawalan uli yung Satanas. Okay? At ang mga tao ay madadaya uli. Anyway, ito na yung final level of judgment. Babangunin ni Lord yung mga tayo nabangon na. Sino yung babangunin? Yung mga wala kay Kristo. Doon pa lang sila babangunin after 1,000 years. Yung mga hindi, yung wala kay Kristo, mga masasama. Kasi, kailangan sumali uli yung kanilang katawan sa kanilang espiritu at kaluluwa. Naintindihan nyo ba? And then, saka sila haharap sa tinatawag na white throne judgment. Titingnan sa aklat ng buhay kung wala ka, ibubulig ka, katawan, espiritu at kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. So yung hell, iba yun kaysa dagat-dagatang apoy. Hell din yun, pero mas matindi dahil lake yun eh. Lawa. Isang napakaling lawa na apoy. Pati yung buong impyerno, ibubulig doon. Naintindihan niyo ba? Okay, so haharap ang mga patay. Paano haharap? Patay na. Bakit sinabi? The dead will be judged before the throne of the white throne judgment. Dahil yung kamatayan, hindi ibig sabihin na ikaw ay namatay. Patay ka na, hindi. May mga tao buhay pero patay. Ganun yun. Bakit patay? Wala na si Kristo eh. Si Kristo lang naman ang nagbibigay ng buhay. He is the only eternal life. Merong mga expression na you are like a living dead. May mga ganun, di ba? Buhay ka pero para kang patay. So ganun katindi ang mga tao mabubuhay na maguli na wala kay Kristo. Ibubulid sila sa dagat-dagatan. Basahin na lang ninyo yung Revelations chapter 20, 11 to 15 para mag-save tayo ng time, ha? May questions ba? So dito, Hades or hell is the destiny of the unsaved at this present time. No one has yet been cast into the lake of fire. So ngayon, wala pang resident ang lake of fire, di ba? Wala pang bumibili. Ilang hektarya ba yun? Ilang square meter, no? Wala pang residente ang lake of fire. Empty, ha? Nandun lahat sa hell. This will happen in the future at the close of the ages, after the white throne judgment. The entire hell or Hades and all its inhabitants, like Satan and his demons, the enemies and the oppositors of the Lord Jesus Christ will be cast into the lake of fire. Nauna doon ang Antichrist at saka ang kanyang false prophet. Sila ang nauna. Pagdating ni Kristo, yung second coming, ibubulid muna yung false Christ, false prophet and Antichrist. Silang dalawa. No? Sila munang dalawa. After 1,000 years, si Satanas at lahat na wala kay Kristo. So that is the final judgment, which is the second death. Kaya second death The second death presupposes a first death. Di ba? Bakit second death? It's may first death. Yung first death, yung hindi mo na nasanib yung kanilang physical body.
Spirit and soul, napunta sa impyerno. Pero yung second death na sinasabi, yung katawan, spirit, kaluluwa ay magsasanib. At saka pala, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Okay? So much for that. Unless you have any questions? Naanto na si Duban. Wala nang tanong? Okay, punta na tayo sa salvation. Salvation, redemption, or ransom. It is defined as the buying back of the sinner by the Lord Jesus Christ from sin and its penalties to be restored to his ownership and the repayment of the ransom price, his own blood. So, kasi tayo, ating pinigay kay Satan ng ating kaluluwa, pinagbili natin. So, kailangan bawiin ni Lord sa pamamagitan ng pagbayad. Binayaran ang ating kasalanan and its penalties, lahat ng dapat bayaran kung ano man yung mga penalties na yun para ibalik sa kanyang pagmamayari. Okay? At ang kanyang pagbayad ay ang kanyang banal na dugo. Very matindi. He has to sacrifice his life and he has to shed his blood for us. No? I don't know if people will realize that. Gaano katindi ang pagbabayad ng Panginoon. So dito tayo sa the triune God. Sino dito ang nakakaintindi na sa concept ng Trinity? Please raise your hand. So, kailangan pala. Talaga ituro ang Trinity. Lorraine, no? Asa na si Lorraine? So, meron pa dito hindi na nakaunawa. Ang gusto ko lang sabihin dito, sa kasunduan ng katong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang kaligtasan o tagapagligtas ay ang Panginoong Jesucristo. Yung tatlong persona, meron silang kanilang mga position, functions. Pero ang Son nag-submit sa kanilang agreement na siya ang magiging lamb, no? Siya yung magsasakripisyo to fulfill and complete the purpose of the Father. So, ang Father, meron din siyang part sa salvation. Siya yung nagplano, siya yung nag-decree, siya yung nag-purpose. Ang anak naman ang magsasagawa. He will actualize salvation himself, his person. So, whatever purpose the three members of the Trinity has called and agreed upon among themselves, God the Son carries it out into completion. So, ang anak ang magkokompleto ng lahat, pati itong salvation na ito, no? So, kung pinadala ng Ama ang salvation, hindi ang Ama ang salvation. He is just the sender. The Savior is the Lord Jesus Christ. 1 John 4:14, tama ba ako? The Father has sent the Son to be the Savior of the world. So, among the triune God, it is God the Son. Sa doon sa salvation, alam natin na may sinasabing, for God so loved the world. Ang Diyos ay iniibig ang sanlibutan. Is this conditional or unconditional? Yes? Unconditional. Sino dito nagsabi na ang love dito ay unconditional? Please raise your hand. Bilisan natin. Unconditional ba? Sino nagsabing conditional? Ibig sabihin yung iba hindi nakakaalam, no? Kasi, I'm sure maraming nakakarinig sa atin, lalo sa mga Catholic preachings, mga pare, mga evangelical, God's love is unconditional. Narinig ko rin yun. Unconditional. Dito ko lang narinig sa All for Jesus na ang pag-ibig pala ng Diyos ay conditional. Conditional. Otherwise, He will not allow anyone to perish. Because if unconditional ang love ng Diyos, ay dami-dami ng makasalanan sa langit ngayon. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, total unconditional ang pag-ibig. Hindi ka mapapahamak dahil mahal ka ng Diyos. Tingnan natin yung conditionality, no? John 3:16. For God so loved the world. Okay, God so loved the world that He gave His only begotten. Grabe yung pagmamahal. Talagang sinakripisyo, pati yung buktong na anak. He gave His only begotten Son into the world.
ito na yung condition. Whosoever. Ayun yung condition. Ano ba ang whosoever sa Tagalog? Sino man. Whosoever believes in the Son. Sino man ang mananampalataya sa anak, ay hindi na mapapahamak. Ayun. That is the condition. Yes, God loves the world on condition that they will accept the Son. Yun yung condition. Amen? So, maliwanag na yun, ano? So, yun yung kaligtasan na sinasabi. Yung mono, one, in-explain na yun, hindi ko na-explain ha, mono, ginis, uyos. No? Only begotten Son. Kauri ng Ama. So, I will not delve on that. So, itong anak, kumuha ng katawan. Siguro somebody explained that already, no? Yung katawan ni Kristo. In-explain ni Noel na hindi yung galing sa lupa. Sabi ni Kristo, I am from above. You are from beneath. I am from heaven. You are of this world. Okay? So, yun ay inihanda ng Ama at the Holy Spirit implanted it in the womb of Mary at nilimliman ng banal na Espiritu. So, yun lumaki sa tiyan ni Mary dahil may naglilimlim. Okay? Yung katawan na yun ni Kristo, yun yung the body grew in wisdom and stature in favor with God and man. Walang kasalanan yun, no? Perfect body. So, hindi ko na yun masyadong, si Joy siguro baka explain niyo mamaya. So, yun yung katawan na who overcame the penalty of sin, which is death. At yun yung nag-represent. The one who represented man, because the first Adam, and explained din yun ni Noel kanina, yung first Adam, hindi yung pwedeng mag-represent dahil nadaya no? Bumigay sa kasalanan. The one who will represent mankind to God the Father should be a perfect representative. Of course, the second Adam. So siya yung may karapatang mag-represent. Okay? So thus, of the three members of the Trinity, the second person, the Lord Jesus Christ, is the only Savior, Redeemer of the world, who gave Himself for us as a ransom for all. Furthermore, salvation is not a process, nor a religion, or a system, ritual, tradition. So walang ganyan. Pag gusto mong maligtas, huwag kang pupunta sa mga ritual, seremonya. Huwag kang pumunta sa mga sistema para ka maligtas. Huwag kang gumawa ng mga, kailangan magpakabait ako. Kailangan matulungan ko para ako maligtas. Hindi ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang persona. Ang persona ng Diyos Anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. He is a living God, living person of the Son of God, the Lord Jesus Christ Himself. At walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa lahat ng tao na sukat ilang ikaligtas kundi ang pangalang Jesus lamang. So, ibig sabihin, yung kaligtasan is exclusive. Kaya marami magagalit ng mga bansa sa atin. You will be hated by all nations for my name's sake. Pag sinabi mo, si Kristo lamang ang tagapagluto, ano ka? Kung amin pala. Ibig sabihin, kayo lang? Hindi magagalit, syempre, di ba? Kasi yung claim ni Jesus na walang iba kundi ako. Kaya pag lumabas ka dyan sa iba't ibang mga religion, yung babagitin yung pangalang Jesus, wala tayong problema dyan. Sabihin mo lang God. Maski mga Muslim, hindi magagalit yan. Huwag mo lang banggitin yung Jesus Christ. Pag sinabing God, kahit sino, pwedeng God no? Pero pag sinabing Jesus, magkakagulo tayo. Ayun. Kaya you will be hated of all nations for my name's sake. But we could not help that. Do we have a choice? Sabi ni Lord, if you confess me before man, I will also confess you before the Father. So the name of Jesus Christ has to be confessed. Declared to all man, no matter what the cost. Uy, baka kukugutan ako ng ulo dyan. Baka darating sa mga ganong mga panahon, no? Pagdating ng panahon, talagang matindi na ang galit. Okay?
Doon tayo sa Saved by Grace. Ano ibig sabihin ng tayo ay naligtas dahil sa grasya? Kagandang loob. Totoo yun. Sabi doon sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you are saved through faith. Naligtas ka dahil sa kagandang loob, hindi dahil sa iyong mabubuting gawa. Not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Natatandaan ko si Carion, sabi ng nag-i-interview sa kanya, yung pare, sabi nung nag-i-interview, Father, gaano ka ka-sure na ikaw ay pupunta sa langit? Sabi niya, sa dami ko pa nung pinag-aral na seminaryo, hindi naman siguro ako hiliyain ng Diyos. Ano yung ang kanyang passport para maligtas? Pagpaaral na mga seminaryo. Ako, magpapaaral na rin ako ng seminaryo para ako maligtas. Paano yung mga mahihirap na hindi pwede magpaaral? Hindi maliligtas. Okay? So, yun dapat ang malaman ng napakarami ngayon. Hindi nila alam, no? By grace. By faith in God, by the grace of God, at saka lang tayo maliligtas. So, it is not of works. It is freely given. Hindi ito imposed by anyone. Hindi ito pinipilit sa'yo. Dahil ang Diyos, irerespeto niya ang iyong free will. Walang coercion, hindi pwede. Isusubo ko ito sa'yo. Whether you like it or not. Hindi ganun ang Panginoon. So, hihintay niya ang iyong decision. Okay? Tatanggapin mo ba hindi? Nasa sa'yo. Your choice is your destiny. At mayroong dalawang commitment na nasabi dito, mutually exclusive. Yung the all for Jesus commitment and the not all for Jesus. Kailangan ko ba itong i-explain? Hindi na siguro, no? When you are committed to Jesus, natural. You have to proclaim, you repent, turn away from your sin. Upon the name of Jesus, you accept. Upon acceptance, you receive Him. Upon receiving, you take. And believe into His name. Para that He might be the absolute owner, occupier, possessor, and ruler of all. And thereupon adhere to Him by submitting, committing, and subjecting oneself to Jesus. Yun yung all for Jesus commitment. Sana tayong lahat. Amen ba? Yung not all for Jesus, syempre, ayaw niya ng katotohanan, ayaw ng mga itinuturo natin. He is all for falsehood, for Satan. Yun yung not all for Jesus. Okay? Tapos na tayo. Any questions? Isa na lang pala, consummation. Any questions about salvation? Actually, napakahaba nitong soteriology na ito. Okay? Wala na. Walang tanong, Klaro na yun? Ang kaligtasan ba ay pwedeng i-merit sa ating mabubuting gawa? Okay, yun ang importante. Paano natin mabe-benefit ang salvation? Just accept it, di ba? Freely accept it and receive it. Doon na tayo sa consummation, the last. Yung dito, yung end. Hindi eskatos, hindi yung end, katapusan ng mga kapanahunan, kundi telos, hindi eskatos. Telos, sa Greek na ibig sabihin ay completion. At ang magko-complete ng lahat ay ang Panginoon Jesucristo. It is the finalization, fulfillment, and perfection of all things by Jesus Christ, the Almighty Lord God the Son, incarnate perfect man, and all in all. Ito yung napakagandang future ng mga Kristiyano. God ultimately triumphs over all the enemies of the truth, sin, Satan, political systems, and all that stands in opposition to the purpose and will of God. Wala na yun. Wala na kontrabida. Amen ba? Wala na mangungontra. Wala na mangkukulo. Evil is defeated and death is overcome. Perfect justice is accomplished and the saints of God are sustained. Mananatili tayo forever and ever. Persecution and tribulation is ended, and a new creation, a new heaven, and a new earth without war,
without sorrow, tears, suffering, heartache, sickness, and death. Wala na yun. Sinong gusto magkaroon ng ganyang mundo? Wala nag-raise ng hand. Okay? So gusto natin lahat, no? It is established by the direct act of the Lord Jesus Christ. No? The Eden which was lost by the first Adam is restored by the second Adam. Yung Garden of Eden ay ibabalik. Isipin na ninyo kung gaano kaganda ng Hardin ng Eden. May ibabalik na yun. Amen ba? So basahin na lang yung katapusan. What is plain in God's revelation is that man through his own iniquity or effort cannot solve his problems. He cannot save himself individually, socially, or politically. Our only hope is our only Savior, Jesus Christ, the Almighty Lord, God, the Son, perfect man, and all in all. Amen? So meron kayong mga notes, ha? Please study your notes, Lord S.